So ngayon na magpapalit kami ng drive phase natin dun sa ating Click 125 version 3 natin. So yung dati kong pulley is ito. Yung dati natin pulley. Ang 125. Medyo kinalkal ko na rin kasi ito kaya gaya itsura niya. So magpapalit tayo yung pang PCX 150 tsaka ADB 150 na pulley. So ayan, inano ko na, kinumpleto ko na drive phase, movable phase ng PCX 150, tapos yung pinaka bushing ng PCX 150 para hindi na tayo gagamit ng washer, yung tuning washer na yung binibili sa ano. So ito yung stock ni Click 125 natin. So talagang medyo mataas siya ng konti compared sa ating stock ng 125. Titignan nyo, mataas siya ng, wala kasi akong panukat pero tingin ko nasa 1.5 mm. May napanood ako noon na sinukat 1.5 daw ang tinaas, kaysa gagamit ka pa ng washer na 1.5 tapos idudugsong mo dito. So parang hindi, para sa akin hindi siya maganda, kaya bumili ako na mismo stock ng pang PCX 150 tsaka ADB 150 din. Yan. So ayan yung ikakabit natin. So ayan, pina-degree ko na rin pala to, itong mga drive phase tsaka pulley ng 13.8. Naka-degree na yan. So, meron siyang ayan, yung sa washer, yung parang built-in washer na ano, yung stock niya kasi yan. So, ayan, nakaganyan. Pina-degree ko na. Kasi may mga nababasa akong issue na nung hindi naka-degree, masyadong angat yung belt dito. Kaya ang dating dun sa may torque drive is nakalubog yung belt. Ganyan. Ayan yung stock natin, medyo nakalubog yung belt. Ayan yung pinakabakas niya. Oh. So papakita ko sa inyo mamaya kapag naikabit na natin na nakataas na siya. So ayan, assemblein muna natin to guys para magpabilis. Ito yung stock ng ating 125. So ang kukunin lang natin dito kay stock natin is yung backplate. Yung backplate compatible siya sa PCX 150 na pulley. Tapos yung mga bola natin. Yan. Yang 6 na bola. Hirap nagbablog ng isa lang ang kamay kasi hawak ko yung camera. So ito guys, para ano, para malinaw sa inyo, gagawan ko na ng video na mas malinaw. And as you can see guys, na-assemblein natin. Medyo binitawan ko na yung camera natin, kumuha ko ng stand. Ito yung stock, yung dalawang stock na to. Tapos ito yung pang PCX 150 tsaka ADB 150. 150 guys ha, huwag kayo bibili nung pang PCX 160 dahil hindi na kakasya sa pulley natin yun. Sasayad na tong mga para pinaka tower, yung anuhan ng slide piece, sasayad na to dun sa ano nyo, cranks, ano nyo, sa crank nyo. Kapag 160 dapat 150 ha, para malinaw sa inyo. Ito, bibigay ko yung code. Ito yung sa ano, yung sa bushing ng PCX 150 tsaka ADB 150. O screenshot nyo na lang. 3, 2, 1. Okay. Tapos ito yung sa drive phase ng PCX 150. Screenshot nyo na lang. 3, 2, 1. Tapos ito yung sa movable drive phase ng PCX 150. Screenshot nyo na lang din. 3, 2, 1. Tapos ayan, na-assembly na natin siya. So para malinaw sa mga ano, 'di ba, itong mga stock na bola natin dito galing yan. Kukunin natin yan. Ilalagay natin kay PCX 150 na pulley. Ang paglagay nito guys, kailangan kunwari nasa harap niyo tong rampahan. Etong makapal na side, yung walang puti, tas ito yung isa yung walang cover. Dapat laging nasa kaliwa niyo yung walang cover, at yung itong makapal na side na to, dapat laging nasa kanan nyo. Dari, ito nasa tapat nyo yan. Dito, nasa kanan dapat to. Yan. Kanan. Yung
itim na side, kanan. 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 Tapos, yung backplate na galing sa stock natin, pati slider piece, kasama yan. Yung pinaka letter T, lagi nyong itatapat yung pinaka letter T doon sa walang nakasulat na tower. Kasi ito, kung mapapansin nyo, yung isang tower may sulat siya na ayun, may sulat siya na HM, yung pinaka code ng puli. Tapos sa kabilang tower may nakasulat din na number 3. Yan, nakikita nyo, yan ang number 3. Tapos ito sinasabi kong wala, yan, as in walang nakasulat. Dito nyo itapat yung letter T. Sa backplate nyo makikita nyo yan, may letter T yan. Doon nyo ilalagay itong walang nakasulat yung letter T doon. So once na nailagay nyo ng ganyan, nailagay nyo na, diba? Ito ang pinaka top dead center nyo yan. Mamaya tuturo ko sa inyo kung paano mag top dead center dun sa pulley. Yan, naka top dead na yan dito. Much better kung may pen touch kayo, susulatan nyo yan dyan. Pero mamaya susulatan ko ito. Next naman yung paglagay natin ng bushing. Kung mapapansin nyo yung sa PCX 150, may groove siya na isa doon sa loob. Tapos sa kabila wala, diba? Ayang may bushing na yan, ayan yung nakatapat dito sa may drive face. So ipapasok nyo siya dapat pa ganun. Yan. Etong may groove, dapat siyang nakatapat sa may drive face. Ang purpose kasi ng groove na yan para hindi mag-stack up yung inyong bushing sa sigunyal, yung mga issue na kapag nangangalawang. So pinapahiran ng grasa yung loob niyan, yung pahid lang, hindi yung madami, para kahit papano dyan, sisiksik dyan, parang ayun, makakain nyo yung basta yun yung purpose nun. Pasok nyo lang dyan. Pagka naipasok nyo, iangat nyo ulit, tapos ibaba nyo, sagad nyo, kasi para lumapat yung labi ng rubber seal dun sa bushing. So ayan, no, yan yung dun about sa sinasabi ko na top dead, diba? Ito na nga yung letter T. Letter T. Yan, tatapat nyo dito sa walang nakasulat. Tapos pagka binalik nyo, minarkahan ko na siya. Ayan. So ang marka ko, ito lang, maliit lang dito. So nawala ang marka ko, wait lang. Ayan, yung guhit na yan, sundan nyo lang itong parang pinaka-fin na to. Wala kasi ako marker, kaya ballpen pinangmamarka ko. Huwag nyo pakakadin para hindi magasgas yung drive face nyo. Yan, tamang matitintahan lang. Ayan ang pinaka top dead center ko. And as you can see, may sa sigunyal natin dito, titignan nyo lagi may tuldok yan. Hindi na nakikita kasi medyo kinalawang na yung aking sigunyal. So ayan, lapit natin para makita. Hanapin nyo yung parang tuldok na yan. Markahan natin para makita. Ayan, yung nilagyan ko ng kulay itim. Dapat ayan, nakatama na siya, nakatapat siya pag ganun diretso dito sa ayan, oh, yung parang may kutsa dyan na may parang may nakalawit na bakal dito. Ayan, ito talagang ginawa ni Honda yan para sa pag timing. Ayan, yung parang yan, dapat nakatapat yan dyan. Mararamdaman nyo naman yan once na inikot nyo, kunwari hindi yan nakatapat. Gamitin nyo yung drive face, ano nyo. Yan, lalagyan nyo lang itong drive face dyan, tapos ikot nyo lang. Yung sa akin kasi sakto, naka-top dead center naman na pala siya. Pagka na-top dead center nyo na, tapat nyo dyan. Make sure nyo na nakatapat siya dito sa parang punya na sinasabi ko. Ito nasa crank, kasama yan dyan. Minsan nilagamit ako na ruler yan. Ayan. Natin tong pulley, tapos yung ayan dito, yan itatapat nyo yung ito dito, tatapat nyo yung ginuhitan nyo dun sa kunyana to, yan sa aking pantay na siya. Tapos ito, top dead center yan. Ganun lang. Tapos
Tapos kabit na natin yung belt. Sa pagkabit ng belt, dapat nababasat ng Honda. Yan, ganyan. Yan, tapos ganito nyo isasaksak. Yan. So ako, first time ko pa lang din ikakabit to, hindi pa ako sigurado kung sasakto yung pinaka lock natin mamaya. Ito. Doon kapag nakabit na natin yung drive phase. Kasi mas maganda kung sakto yung nakapasok ko dito sa thread. Sa thread, mas maganda kung nakapasok ko dyan kasi delikado kapag nakaganon, yung may nakalabas na ganon. So, kabit na muna natin yung drive phase para ma-sure natin. Pagkabit naman ng drive phase natin, eto, di ba nakikita niyo yung sinabi kong tuldok na tapat din sa top dead center niya. Dapat, etong dalawang mabigat na to, naka-against siya sa tuldok, ganyang kabilaan. Tapos ito dito. Para yung ikot na sigunyal balance dito sa dalawang mabigat na to. Yan. Kapit na natin yung drive phase. Tapos checkin nyo ulit na mabuti kung nakatapat yung sigunyal, yung itim na guhit natin doon. Ayan, doon sa yan. In my case, pantay naman siya. Hindi lang kita dito sa camera. Yan. Tapos kailangan paka-diin nyo. Dapat lapat na lapat yan kung sa bushing. Yan, mukhang lapat naman na. Try natin ilagay ito. Tapos, itong pinaka-lock ng ating sigunyal. Kamay nyo muna bago nyo impakin na para hindi ma-lost thread. Nakikita nyo medyo nakalabas siya ng konti. Hindi naka-ano nut. Siguro bibilang ko ng ibang nut to. Ibang washer pala na stock washer. 5mm kasi yata ang sukat ng stock ng lock washer sa ating pulley. Siguro kailangan 4mm. Gahanap ako. Yan. Parang dati kasi nung di tayo nagpapalit na ng bushing, diba? Kasi nakasukat yung bushing natin para dito talaga. Tapos ito, yan. Kaso nagpalit tayo na medyo plus 1.5mm na bushing, kaya medyo pumusog dito yung yung lock. Pero para sa akin siguro, pwede na rin siya. Basta mahigpit. Pero para sa kasiguraduhan, bilan na lang din ng mas magbawas na ng pinaka-bushing na to. Yung pinaka parang washer na bushing, hindi ko alam anong tawag dito, pero bushing yan para hindi masira yung spline ng sigunyal nyo Yan, babawasan natin ng to. Yung iba kasi napanood ko, kinustomize nila tong bushing na to, tong spacer na to, para pumasok ng gusto tong lock-nut na to. Yan. So, ayoko naman kasing customize yung stock ko. Kung sakaling kailangan natin bumalik. Or basta, ayoko kasing nagmamodify ng yung mismong pinaka-original parts ng ating click. Yan. Ito kasi binili ko na to. Original lang din naman siya. Tapos pinakalkal ko na sa machine shop. Pwede kayo magpakalkal sa inyo kahit saan sa malapit sa inyo. Yan. Pasensya na kayo sa maingay sa daan. Patayin natin, tingnan natin kung anong sampa ng bolt. Kung titignan nyo, medyo pantay na rin siya kung tutuusin. Yan o. Kasi ang pina-degree ko dito is 13.8.
So kung pina 13.5 ko to, bababa pa siya, tapos aangat siya dito ng pantay na pantay. Pero dito sa case na to, okay na rin yan. At least sakto lang, hindi siya yung ganong lubog na katulad ng dati sa stock. Yan, kung titignan nyo dati yung lubog nung sa stock, ayan yung bakat nyo dito. Ngayon nakapantay na siya dito sa yan dito. Dati kasi lubog na lubog. Yan. So yun lang, ayun yung update niya guys. Tapos ako bali itong bushing na pinoproblema ko, papalitan ko lang to ng medyo mas manipis para pumantay itong lock. Yan. Yun. Ganun lang. So parang ayoko kasi siyang paikutin ng naka center stand. Basta update ko na lang kayo. Ang pinaka markings ko na lang dyan, dun ko titignan kung mabubura yun, ibig sabihin sumasampa siya. Ngayon kapag hindi siya nabura, kakabakat naman niya kung hanggang saan umaano yung belt, kung hanggang saan sumasampa. So dun nga pala sa sampa ng belt, ito tingnan nyo sa ilalim saan. So yun lang, peace out.